Madalas sa construction, kung ano ang nakaspecify at approved sa working drawings, technical specifications, at bill of materials. Hindi iyon ang eksaktong nai-install sa actual site. Nangyayari ito kasi kulang ang checking at monitoring habang ongoing ang project. May mga contractor na nagpapalit ng materials to cheaper alternatives para mas lumaki ang profit nila, lalo na kung mababa ang naibigay nilang contract price. Halimbawa, kung nakaspecify ay German-made hardware, papalitan nila ng China-made na mas mura. Dahil kadalasan nakatago ang mga ito sa loob ng walls, ceilings, o cabinets, umaasa sila na hindi na ito mapapansin ng project owner kapag tapos na ang project. Isa pang dahilan ay mahina ang supervision at control system ng project. Kahit gaano kaganda ang drawings at specifications, kung walang nag-i-enforce at nag-i-inspect, baliwala na. Kung walang material approval process, walang inspection bago i-install, at walang checking bago takpan ang mga gawa, nagkakaroon ng pagkakataon ng contractor na magdesisyon mag-isa. Kapag natakpan na at malapit na ang turnover, mahirap na itong ipabaklas at ipaulit, kaya kadalasan pinapalampas na lang ng owner para iwas delay at stress. Sa totoo lang, na ba ang hindi lang ito installation? issue ng Malapit na pagiging po, sir. dishonest ng ilang Hinihipitan ko lang to. kundi kakulangan ng maayos na sistema. Hindi papel ang nagko-control ng quality sa construction, kundi inspection, documentation, at accountability. Kung hindi hands-on ang project, owner at walang malinaw na proseso ng approval at verification, tuloy-tuloy talaga ang substitutions. Sa construction, what gets inspected is what gets built.